Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung ang isang bagay na kasing simple ng prutas ay maaaring unti-unting makasama sa inyong kalusugan? Mula pagkabata, sinasabi sa atin na ang mga prutas ay parang candy ng kalikasan, puno ng bitamina, antioxidant at matamis na sustansya. Ngunit ang hindi nasasabi sa atin ay hindi lahat ng prutas ay nilikhang pantay-pantay, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Para sa ating mga lampas na ng aiksito, ang ating mga katawan ay nagbabago. Ang ating metabolismo ay bumabagal, ang ating sistema ng panunaw ay nagiging mas sensitibo. Ang pagkontrol sa asukal sa dugo ay nagiging mas maselan. At ang katotohanan, may ilang prutas na bagamat malusog para sa mga nakababata ay maaaring tahimik na maging mapanganib para sa mga senior. Oo, mapanganib. Mataas na asukal peligro sa interaksyon sa gamot o nakatagong asido. Maaari silang magdulot ng tunay na pinsala kung hindi tayo mag-iingat. Ngunit may magandang balita. Nag-aalok din ang kalikasan ng mga prutas na nagliligtas buhay, na sumusuporta sa kalusugan ng puso, lumalaban sa pamamagan, nagpoprotekta sa memorya at nagpapalakas pa ng buto. Ngayon, bilang isang taong namuhay na ng lubos at pinag-aralan ang mga pagbabagong ito sa loob ng mga dekada, nais kong ibahagi sa inyo ang 4 na prutas na dapat ninyong iwasan at ang 4 na talagang dapat ninyong kainin. Karapat-dapat sa mas mabuti ang inyong katawan. Simulan na natin. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe, hinihikayat ko kayong pindutin ang button na iyon at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang health tip na para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang content para sa inyo. Ang 4 na mapanganib na prutas para sa mga senior, 1. Suha grapefruit. Nakatagong panganib para sa mga umiinom ng gamot. Sa unang tingin, ang suha ay tila hindi nakakapinsala, maganda pa nga. Ang matingkad na kulay rosas nitong laman, nakakapreskong pait at reputasyon bilang malusog sa puso, ay naging dahilan upang ito ay maging paborito sa maraming hapagkainan tuwing umagahan. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga higit sa 70, ang prutas na ito ay may dalang nakatago at lubhang minamaliit na panganib. Sa likod ng makatas nitong anyo ay may banta sa biochemistry na iilan lamang ang nakakaalam, isang banta na tahimik na nakikialam sa mga gamot na nagpapanatili sa tibok ng inyong puso, sa katatagan ng inyong presyon ng dugo, at sa pagkontrol ng inyong pagkabalisa. Ang suha ay naglalaman ng isang compound na humaharang sa isang mahalagang enzyme sa atay na tinatawag na CYP3A4, na responsable sa pagtunaw ng marami sa mga pinakakaraniwang diresetang gamot na ginagamit ng mga senior. Kapag naharangan ang enzyme na ito, ang mga gamot na iniinom ninyo ay maaaring maipon sa mapanganib na antas sa inyong dugo, tulad ng isang ilog na nabarahan at wala nang mapuntahan. Ang mga kahihinatnan ay maaaring maging mapaminsala, matinding pagkasira ng kalamnan mula sa mga statin, nakamamatay na mga isyu sa ritmo ng puso
labis na pagdurugo mula sa mga pampanipis ng dugo o mas matinding epekto ng pampakalma mula sa mga gamot laban sa pagkabalisa. Para sa mga umaasa sa kanilang mga reseta upang mabuhay, ang tila malusog na prutas na ito ay maaaring maging isang tahimik na mamamatay tao. Ang trahedya ay karamihan sa mga senior ay walang kamalay-malay. Kumakain sila ng suha sa umaga at umiinom ng kanilang mga tableta pagkatapos mag-almusal, hindi kailanman na ikokonekta ang mga pangyayari hanggang sa isugod sila sa ER. Ang ilan ay hindi na nabubuhay upang maunawaan kung ano ang nangyari. Iyan ang halaga na binabayaran ninyo sa pagtitiwala sa kung ano ang mukhang malusog nang hindi nalalaman ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa karunungan sa pamamagitan ng karanasan. Ang suha ay hindi likas na masama. Ngunit para sa mga senior na umiinom ng gamot, at kabilang dyan ang higit sa 70% ng mga taong may edad na ay 75 pataas, hindi ito sulit sa panganib. Mayroong mas ligtas na mga prutas na pwedeng kainin nang hindi isinusugal ang inyong puso, atay o buhay. Ngunit kung ang suha na mukhang masaya at maliwanag ay maaaring magtago ng panganib, ano pa kayang ibang prutas ang maaaring nagpapanggap din na ligtas habang tahimik na kumakalaban sa inyong kalusugan? Tingnan natin ng mas malapitan ang susunod. Ito ay maliit, matamis at nakakagulat na nakakalason kapag nasobrahan. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga kaalamang ito, mangyaring magkomento ng numero 1 sa ibaba para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon, tumungo na tayo sa punto numero 2. Dua cereza cherries peligroso para sa arthritis at diabetes. Ang cereza, napakaliit, napakatamis, at napakalinlang na mukhang inosente. Para sa marami sa atin, nagbabalik ito ng mga alaala ng tag-araw ng mga bagong lutong pie na lumalamig sa bintana, mga mangkok ng seresa sa mga picnic at ang kasiyasiyang tunog kapag natanggal ang buto. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang dating tila isang katuwaan ay maaaring tahimik nang nagtataksil sa ating kalusugan. Ang seresa, lalo na sa malalaking bahagi o sa mga concentrated form tulad ng mga juice, pinatuyong prutas at syrup, ay napakataas sa natural na asukal. Ang isang tasa ng matamis na seresa ay naglalaman ng halos 20 gramo ng asukal. Para sa mga mas batang katawan na may mas mabilis na metabolismo at matatag na insulin response, maaaring hindi ito isang seryosong alalahanin. Ngunit para sa mga senior na may type 2 diabetes, pre-diabetes, o kahit na hindi pa natutuklasang insulin resistance, ang asukal na iyon ay tumatama sa daluyan ng dugo na parang alon, nagdudulot ng mga biglaang pagtaas na nakakasira ng mga organ sa paglipas ng panahon at nag-iiwan sa ating pagod, malabo ang isip at mahina. At ang panganib ay hindi nagtatapos sa asukal. Ang seresa ay likas na acidic at para sa mga nakatatanda na nakikipaglaban sa pamamaga, arthritis o pananakit ng kasukasuan, ang acidity na ito ay maaaring magpalala ng mga sintomas. Oo, ang sariwang seresa ay naglalaman ng mga antioxidant. Ngunit kapag kinain ng labis, lalo na kapag prinoseso ang acidic at matamis na nilalaman, ay maaaring mag-backfire.
Ang inaasahan ninyong magpapaginhawa sa inyong katawan ay maaaring sa halip ay magpalala pa sa mismong sakit na sinusubukan ninyong takasan. At ano ang halaga na binabayaran ninyo? Tahimik na gumagapang na pinsala. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad, ngunit ang pagsiklab ng sakit sa inyong mga tuhod na sumisira sa inyong paglalakad, sa umaga ang pagtaas ng inyong asukal sa dugo na nagiiwan sa inyong nahihilo, ang gabing walang tulog dahil sa pamamaga ng kasukasuan, lahat iyon ay magkakaugnay. Ang mangkok na iyon ng seresa na kinain ng may mabuting hangarin ay nagiging sanhi ng sakit, kawalan ng katatagan at pangmatagalang pinsala. Nakakadurog ng puso dahil ang seresa ay tila napakaligtas. Ngunit ang totoo, habang tayo ay tumatanda, kahit ang katamisan ay dapat pagdudahan. At kung ang maliliit na prutas na ito ay maaaring guluhin ang inyong balanse, ng ganito kalubha isipin kung ano ang mangyayari kapag ang inyong mga antas ng potassium ay biglang mawala sa kontrol mula sa isang bagay na mas karaniwan, isang bagay na kinakain ng maraming senior araw-araw ng walang pag-aalinlangan. 3. Saging. Babala sa sobrang potassium. Sa halos buong buhay natin, ang saging ay itinuturing na simbolo ng kalusugan. Simple, madaling kainin, puno ng potassium. Sinabi sa atin na nakakatulong ito sa pulikat, nagpapalakas ng enerhiya at mabuti para sa puso. At para sa mas batang katawan, maaaring totoo iyon. Ngunit habang tayo ay tumatanda, hindi na pinoproseso ng ating mga katawan ang mga sustansya sa paraang tulad ng dati. At ang labis sa isang mabuting bagay ay maaaring tahimik na maging isang banta. Ang saging ay mayaman sa potassium, oo. Ngunit para sa mga senior, lalo na sa mga may mahinang bato, kondisyon sa puso, o umiinom ng mga gamot sa presyon ng dugo, tulad ng ACE inhibitors o potassium-sparing diuretics, ang potassium na ito ay maaaring maipon sa mapanganib na antas. Ang inyong mga bato na dating mahusay na mga filter ay nagsisimula ng bumagal, at ang sobrang potassium na iyon ay hindi lumalabas sa katawan tulad ng dapat. Nanatili ito sa inyong sistema, gumagapang sa inyong daluyan ng dugo, ginugulo ang natural na ritmo ng inyong puso, ang kakayahan ng inyong mga kalamnan na kumilos at maging ang kalinawan ng inyong isip. Ang kondisyong ito na tinatawag na hyperkalemia ay hindi laman ng mga balita, ngunit nagpapadala ito ng libu-libong senior sa emergency room bawat taon. Ang 1 o 2 sobrang saging sa loob ng isang linggo ay sapat na. Maaari kayong makaramdam ng pagkabog ng puso, panghihina sa mga binti o pakiramdam na may mali. Ngunit sa oras na lumitaw ang mga sintomas, maaaring nagawa na ang pinsala. At ang halaga na binabayaran ninyo, isang prutas na dapat magbigay sustansya sa inyo, ay sa halip ay nanganganib na nakawin ang inyong balanse, ang inyong enerhiya, maging ang tibok ng inyong puso. Karamihan sa mga senior ay hindi kailanman naghihinala sa saging. Tila napakasimple, napakalusog. Ngunit ang pagiging simple ay maaaring mapanlinlang, lalo na kapag ang mga panloob na sistema ng inyong katawan ay mas marupok kaysa sa nakikita sa labas. Kaya bago ninyo abutin ang susunod na saging, tanungin ang inyong sarili, ito ba talaga ang kailangan ng aking katawan
O ito ba ang nakasanayan ko lang? Dahil minsan ang panganib ay wala sa ating kinatatakutan, kundi sa ating inaakalang hindi nakakapinsala. At iyan ay higit na totoo sa isang prutas na nagtatago sa likod ng maskara ng kalusugan, isang prutas na itinuturing ng marami na isang merienda, ngunit sa katotohanan ay isang patibong ng puro asukal na nagbabalat kayo bilang pinatuyong nutrisyon. For mga pinatuyong prutas, dried fruits, mga bombang asukal na nagbabalat kayo. Nakasalansan sila ng maayos sa maliliit na snack pack, mukhang hindi nakakapinsala, masustansya pa nga pasas dates, pinatuyong apricot cranberries. Nakikita natin sila sa mga trail mix, isinasaboy sa oatmeal o iniaalok sa waiting room ng doktor bilang isang malusog na alternatibo. Ngunit para sa mga senior, ang mga pinatuyong prutas ay madalas na nagtatago ng isang madilim na katotohanan. Sa ilalim ng kanilang kulubot na balat sila ay mga bombang asukal na nagbabalat kayo bilang kalusugan. Ang hindi napagtatanto ng marami ay kapag ang prutas ay pinatuyo, tinatanggal ang tubig, ngunit naiiwan ang mga asukal na ngayon ay mas puro sa isang mas maliit na kagat. Ang isang dakok ng pasas ay maaaring tila inosente, ngunit katumbas ito ng pagkain ng isang buong kumpol ng ubas, nang walang hibla, walang hydration at lahat ng asukal ay siksik. At karamihan sa mga pinatuyong prutas sa mga tindahan ay pinahiran din ng idinagdag na asukal o pinreserba ng sulfites na maaaring magpalala ng mga kondisyon tulad ng hika migraines at maging sanhi ng pamamaga sa bituka. Para sa ating mga nasa senior years, lalo na sa mga may type 2 diabetes, mataas na presyon ng dugo o sensitibong panunaw, ang maliliit na merienda na ito ay maaaring magdulot ng tahimik na pinsala. Nagdudulot sila ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo, discomfort sa bituka, at ang pinakamasama sa lahat, nag-aalok sila ng maling pakiramdam ng kalusugan. Akala ninyo ay gumagawa kayo ng matalinong pagpili, ngunit ang inyong katawan ay tahimik na nagbabayad ng halaga. At ang halaga na binabayaran ninyo, ito ay ang dahan-dahang pinsala na dulot ng isang pang-araw-araw na merienda na mukhang malusog. Ito ang pagtaas ng glucose na nagpapahirap sa inyong puso. Ito ang hindi pagkatunaw ng pagkain na gumagambala sa inyong pagtulog. Ito ang pagbagsak ng enerhiya na kasunod ng pagtaas ng asukal. Ang pinatuyong prutas ay maaaring tila isang kaibigan, ngunit para sa maraming nakatatanda ito ay nagiging isang hindi nakikitang nagnanakaw ng ginhawa, balanse at katatagan ng metabolismo sa paglipas ng panahon. Dapat nating matutunang questionin hindi lamang kung ano ang matamis sa panlasa, kundi kung ano ang inimpake at prinoseso upang magmukhang maganda habang nagdudulot ng pinsala. Na prutas na dapat kainin pagkatapos ng 60, dahil kung paanong may mga prutas na maaaring manlinlang sa atin sa pinatuyong anyo, mayroon ding iba pa, sariwa pabuo pa, na maaaring maging mismong gamot na hinahanap ng ating katawan. Kaya ngayon tumungo tayo sa pag-asa. Ang mga prutas na nagpapanumbalik, nagpoprotekta at nagbibigay enerhiya kahit na sa ating ika-80, ika-70 at higit pa. Ano ang dapat ninyong kainin bawat linggo upang manatiling matalas ang isip, malakas at matatag
Magsimula tayo sa isang maliit na asul na prutas na maaaring magligtas sa inyong memorya. 1. Blueberries. Pampalakas ng utak at memorya. Mayroong isang tahimik na mahika sa isang blueberry. Maliit, simple, at hindi kapansin-pansin, bihirang ito makakuha ng atensyon tulad ng mga magagarang prutas. Ngunit sa loob ng bawat maliit na berry ay matatagpuan ang isa sa pinakamakapangyarihang regalo ng kalikasan, lalo na para sa ating mga nasa huling kabanata na ng buhay. Sa panahong ang memorya ay nagsisimulang kumupas at ang kalinawan ay minsan dumudulas na parang buhangin sa mga daliri, ang blueberries ay nag-aalok ng pag-asa. Hindi lamang ginhawa kundi proteksyon. Kinumpirma ng agham ang matagal na nating nararamdaman kung ano ang ating kinakain ay humuhubog sa kung paano tayo nag-iisip, paano tayo nakakaalala at maging sa ating nararamdaman. At sa lahat ng prutas na pinag-aralan para sa kalusugan ng utak, ang blueberries ang nangunguna. Mayaman sa anthocyanins, ang mga malalim na asul na pigment na iyon ay hindi lang nagbibigay kulay sa berry. Sila ay nagsisilbing mga tagapagtanggol, tumatawid sa blood-brain barrier upang bawasan ang pamamaga mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga selula ng utak at protektahan laban sa oxidative stress na dahan-dahang sumisira sa memorya at pag-andar nito. Ang regular na pagkonsumo ng blueberry ay naiugnay sa mas mabagal na paghina ng pag-iisip, mas mahusay na paggawa ng desisyon at kahit na mas mababang panganib ng Alzheimer's disease. Para sa mga senior, hindi ito maliliit na pangako. Ito ay mga salbabida. Kinakatawan nito ang mas maraming oras upang maalala ang mga pangalan ng mga mahal sa buhay, mas maraming sandali ng kalinawan sa mga tahimik na umaga at higit na kalayaan kapag ito ang pinakamahalaga. Ngunit ang ganda ng blueberries ay hindi lamang sa mga benepisyo nito sa utak. Nakakatulong din itong i-regulate ang presyon ng dugo, suportahan ang kalusugan ng puso at mababa sa asukal na ginagawa itong perpekto para sa mga may diabetes at sa mga may alalahanin sa cardiovascular. Ang isang simpleng kalahating tasa sa isang araw, idinagdag sa yogurt oatmeal o kinain ng walang kasama ay maaaring makagawa ng tunay na pagkakaiba. Sa isang mundong puno ng mga tableta at reseta, madaling makalimutan na ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang gamot ay tumutubo mula sa lupa. Ang blueberries ay patunay. Hindi lamang sila nagpapalusog. Sila ay nagpoprotekta, nagpapanumbalik, at dahan-dahang nag-iingat sa kung ano ang pinakamahalaga ang inyong isipan. At kung ang maliit na asul na prutas na ito ay maaaring patalasin ang inyong memorya, isipin kung ano ang magagawa ng isang malutong mayaman sa hibla na mansanas upang protektahan ang inyong puso at kung bakit ang isa sa isang araw ay maaaring tunay na makatulong na ilayo ang doktor. 2 mansanas. Bayani ng hibla para sa kalusugan ng puso. Mayroong tahimik na karunungan sa lumang kasabihan, an apple a day keeps the doctor away. At bagamat ito ay maaaring simple, kahit makaluma ang abang prutas na ito, ay nagdadala ng mga katotohanan na mas may kaugnayan ngayon kaysa dati para sa ating mga lampas na ng 60. Sa isang panahon na ang ating mga puso ay nangangailangan
ng mas maraming pag-aalaga, ang ating panunaw ay nagiging mas maselan at ang ating katawan ay nananawagan para sa balanse. Ang mansanas ay nag-aalok ng makapangyarihang proteksyon sa pinakakaraniwang anyo. Ang mansanas ay mayaman sa soluble fiber, lalo na sa pectin, isang uri ng hibla na kumakapit sa kolesterol sa sistema ng panunaw at tumutulong na alisin ito bago pa man ito makapasok sa daluyan ng dugo. Para sa mga senior, nangangahulugan ito na ang mansanas ay maaaring aktibong magpababa ng masamang LDL cholesterol na nagpapababa ng panganib ng atake sa puso at stroke nang hindi nangangailangan ng mga karagdagang tableta. Sila rin ay natural na mababa sa calories at asukal na ginagawa itong isang ligtas nagpapanatiling merienda na sumusuporta sa pagkontrol ng asukal sa dugo at malusog na pamamahala ng timbang, parehong mahalaga para sa kalusugan ng puso at kasukasuan sa pagtanda. Ngunit higit pa sa pagprotekta sa puso ang ginagawa ng mansanas. Ang hibla nito ay sumusuporta rin sa isang malusog na sistema ng panunaw na binabawasan ang constipation na nagiging isang karaniwan at nakakainis na issue habang tayo ay tumatanda. At ang mga antioxidants sa balat tulad ng quercetin at flavonoids ay nagbibigay ng mga epektong anti-inflammatory na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan na tumutulong pa na bawasan ang panganib ng ilang mga kanser at neurodegenerative na sakit. At marahil kasing halaga rin ang mansanas ay pamilyar. Nagbabalik ito ng mga alaala ng tag-ani mga lutong bahay na pie at ang simpleng kagalakan ng isang malutong na kagat sa isang malamig na araw. Mayroong ginhawa doon at nutrisyon kapwa pisikal at emosyonal. Isang prutas na napakadaling makuha ay maaaring tahimik na hubugin ang inyong kalusugan sa malalim na paraan. Kaya oo, ang isang mansanas sa isang araw ay talagang makakagawa ng pagkakaiba, hindi lamang sa kung ano ang ibinibigay nito, kundi sa kung ano ang tinutulungan nitong iwasan ng inyong katawan. At kung ang mansanas ay isang tahimik na tagapag-alaga ng inyong puso, paano naman ang isang prutas na nagpapakain sa inyong mga buto, inyong utak, at inyong balat ng sabay-sabay? Ito ay creamy, mayaman, at madalas na hindi nauunawaan. Pag-usapan natin ang avocado. 3. Avocado. Nakapagpapalusog na healthy fats. Sa lahat ng prutas sa hapagkainan, ang avocado ay natatangi. Hindi ito sumasabog sa tamis. Hindi ito may matingkad na kulay. At hindi ito ang uri ng prutas na makikita ninyo sa isang mangkok sa mesa. Ngunit para sa ating mga nasa ika-60 at higit pa, ang avocado ay higit pa sa pagkain. Ito ay gatong para sa mahabang buhay, kalinawan ng isip at lakas. Mayaman sa monounsaturated fats, ang avocado ay ang uri ng taba na kailangan ng inyong katawan habang ito ay tumatanda. Mga taba na hindi bumabara sa inyong mga ugat, bagkus ay nagpoprotekta sa inyong puso, nagpapalusog sa inyong utak, at nagpapababa ng masamang kolesterol. Tumutulong silang bawasan ang pamamaga sa buong katawan, pinapawi ang sakit sa mga tumatandang kasukasuan, at sinusuportahan ang mas maayos na paggalaw. Para sa mga senior na may sakit sa puso o sinusubukang iwasan ito, ang prutas na ito ay maaaring maging isang game changer.
ngunit mas malalim pa ang mga benepisyo. Ang abokado ay puno ng vitamin K na mahalaga para sa lakas ng buto at pag-iwas sa bali, isang bagay na madalas nating hindi naiisip hanggang sa isang pagkahulog ang magpaalala sa atin kung gaano na tayo karupok. Nagbibigay din sila ng folate at potassium na tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo, pagpapabuti ng sirkulasyon at pagbabawas ng panganib sa stroke. At dahil sa pagkakaroon ng lutein, isang malakas na antioxidant, sinusuportahan nila ang kalusugan ng mata na nagtatanggol laban sa macular degeneration at pagkawala ng paningin na may kaugnayan sa edad. Higit pa sa agham, ang abokado ay nag-aalok ng pakiramdam ng kayamanan hindi lamang sa texture kundi sa kung paano nito ipinadarama sa atin. Ilang hiwa sa whole grain toast, isang kutsara sa tabi ng sariwang gulay, ito ay parang nutrisyon, hindi restriksyon. Sa isang yugto ng buhay kung saan napakaraming pagkain ang may tatak na bawal, sinasabi ng abokado, narito ako para tumulong, hindi para makasama. Kaya habang ang iba ay maaaring habulin ang susunod na uso o kakaibang superfruit, ang creamy na berdeng prutas na ito ay naghahatid ng tulong ng tahimik palagian at malalim. At kung ang abokado ay nagdudulot ng lakas sa inyong mga buto at liwanag sa inyong isipan, isipin ang isang prutas na hindi lamang nagpapaginhawa sa inyong panunaw, kundi tumutulong ding pakalmahin ang pamamaga sa buong katawan ninyo, lalo na kung saan ninyo ito pinakaramdam sa inyong mga kasukasuan. Tuklasin natin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng papaya. Papaya, lakas sa panunaw at laban sa pamamaga. Sa isang mundong puno ng mga over-the-counter na antacid mga cream para sa kasukasuan at walang katapusang mga supplement, madaling makalimutan na minsan ang pinakamakapangyarihang lunas ay maaaring magmula sa pinakasimpleng pinagmulan. Ang papaya na may malambot na ginintuang laman at tropikal na tamis ay higit pa sa isang masarap na pagkain. Ito ay isang natural na manggagamot lalo na para sa mga nasa kanilang mga senior years. Habang tayo ay tumatanda, ang panunaw ay nagiging mas sensitibo. Ang mga pagkain na dati ay madaling natutunaw ay nagdudulot na ngayon ng bloating discomfort o reflux. Ngunit ang papaya ay naglalaman ng papain, isang natural na enzyme na dahan-dahang tumutulong sa katawan na tunawin ang mga protina na pinapagaan ang pasanin sa inyong sistema ng panunaw. Para sa mga senior na nahihirapan sa mabagal na panunaw, irregularidad o mga side effect ng pangmatagalang gamot, ang papaya ay nag-aalok hindi lamang ng ginhawa kundi ng lunas. Higit pa sa mga benepisyo sa panunaw, ang papaya ay mayaman sa bitamina C, A at E, mga sustansyang kilala sa pagpapalakas ng immune system, pagprotekta sa balat at paglaban sa pamamaga, isang pangunahing salik sa mga malalang sakit tulad ng arthritis at sakit sa puso. Para sa mga nakatatanda na nakikipaglaban sa paninigas ng kasukasuan, pamamaga o kahinaan ng immune system, ang papaya ay tahimik na gumagana sa likuran upang ibalik ang balanse at bawasan ang tahimik na pinsalang nangyayari sa loob ng katawan araw-araw. Ang texture nito ay makinis, ang lasa nito ay banayad at ang epekto nito ay malalim.
Hindi ito nangangailangan ng pagluluto, walang paghahanda, walang komplikasyon. Ilang hiwa lang sa isang araw ay maaaring suportahan ang inyong katawan mula sa loob palabas. Higit pa sa pagkain, ipinapaalala sa atin ng papaya na ang paggaling ay hindi laging dumarating sa isang bote. Minsan ito ay dumarating sa sariling balot ng kalikasan, handang pagsilbihan ang mga naghahanap ng tunay na kalusugan kaysa sa mabilis na lunas. Pangwakas na payo, bumuo ng pang-araw-araw na pamumuhay gamit ang mga prutas na ito. Ngayon na natuklasan na natin ang mga prutas na sumusuporta sa inyong utak, nagpapalakas sa inyong puso, muling nagpapatibay sa inyong mga buto, at nagpapaginhawa sa inyong panunaw, ang tanong ay ano ang mangyayari kapag pinagsama-sama ninyo ang mga pagpipiliang ito? Paano ninyo ito gagawing isang simpleng pang-araw-araw na pamumuhay na nagpoprotekta sa inyong kinabukasan? Isang kagat sa bawat pagkakataon. Ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay, isang kagat sa bawat pagkakataon. Habang tinatahak natin ang mga huling kabanata ng buhay, may isang tahimik na katotohanan na nagiging mas malinaw sa bawat paglipas ng taon. Hindi na natin maaaring ipagwalang bahala ang ating kalusugan. Ang mga pagkaing dati nating kinakain nang walang pag-aalinlangan, ang mga kinagisnan natin, ipinagdiwang o simpleng kinain dahil sa nakasanayan, ay may dala ng bagong bigat. Bawat kagat ay maaaring magdulot ng kagalingan o magdagdag sa pasanin na dapat dalhin ng ating katawan. Ngunit narito ang pag-asa, hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mas mahusay na mga pagpili. At minsan, ang mas mahusay na mga pagpipiliang iyon ay hindi marahas o mahirap. Ito ay kasing simple ng pag-abot sa isang blueberry sa halip na isang dakok ng pinatuyong prutas. Pagpili ng mansanas kaysa sa isang matamis na merienda. Paghiwa ng abokado kapalit ng mga processed spread. Pagdaragdag ng papaya sa inyong almusal sa halip na habulin ang lunas sa mga tableta. Ang maliliit na desisyong ito na ginagawa araw-araw ay nagsisimulang bumuo ng isang bagay na makapangyarihan, isang mas malakas na puso, isang mas malinaw na isip, mas matatag na mga kasukasuan, mas mahusay na panunaw, at higit sa lahat, isang pakiramdam ng kontrol sa inyong sariling kapakanan. Iyan ay isang regalong karapat-dapat protektahan. Dapat din nating tanggapin ng may biyaya at karunungan na hindi lahat ng pagkain ay tama pa rin para sa atin. Ang ilang prutas, bagamat natural at dating kapaki-pakinabang, ay maaaring kumakalaban na ngayon sa ating mga tumatandang sistema. Ang suha, saging, seresa, mga pinatuyong prutas, hindi sila masama, ngunit nangangailangan sila ng pag-iingat. Hinihiling nila sa atin na maging maingat sa ating mga gamot, sa ating asukal sa dugo, sa ating mga bato, at sa ating mga individual na kondisyon sa kalusugan. At ang pagiging maingat ay hindi takot. Ito ay pagkamaygulang. Ito ay paggalang sa katawan na nagdala sa atin sa lahat ng mga taon na ito. Isang mahalagang aral at panawagan. Hayaan ninyo itong maging paalala, hindi sa kung ano ang hindi ninyo maaaring kainin, kundi sa lahat ng mga bagay na maaari pa ninyong taglayin. Binigyan tayo ng kalikasan
ng saganang nakapagpapagaling na pagkain. Kailangan lang nating piliin ang mga ito ng may intensyon. Kaya't kung kayo man ay 60, 70, 80 o higit pa alamin ninyo, ito ang inyong kalusugan, ay wala sa inyong likuran. Ito ay narito mismo ngayon din sa bawat pagkain, sa bawat pagpili. Ang mga prutas na tinatanggap ninyo sa inyong buhay ay maaaring higit pa sa pagkain. Maaari silang maging inyong mga kasama sa mahabang buhay, inyong mga tagapagtanggol, inyong pang-araw-araw na gawa ng paggalang sa sarili. At kapag inaalagaan ninyo ang inyong katawan sa ganitong paraan ng may kaalaman at pagmamahal, hindi lang taon ang idinadagdag ninyo sa inyong buhay, kundi buhay sa inyong mga taon. Dahil karapat-dapat kayong tumanda ng may lakas, may dignidad at may kagalakan, isang maingat na kagat sa bawat pagkakataon. Ngayon, nais kong marinig ang inyong panig. Maglaan ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan at plano ninyong isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento, i-like, i-share ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang nilalamang tulad nito. Maraming salamat sa panonood at naway mamuhay tayo ng buo at ayon sa ating sariling kagustuhan.